Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga nag-unang balita, lukop nasod. Nangandam na ang mga otoridad sa posibleng pagsulod sa mga terorista agi sa coastal area sa Davao Region. Kagamhanan, mugukod sa mga namaligya og substandard material sa Yolanda-affected areas. Buot na i-regulate sa Baguio City ang solicitation og fundraising activities. Og na namilit na ang AFP chief sa mga sundalo sa Mindanao. Gipahugtan sab ang seguridad sa kabaybayunan sa Davao Region tungod kay posibleng maoy agian sa mga terorista samtang hugot nga gibantayan ang entry ug exit points sa syudad sa Davao. Si Ben Tishorna sa update. Ben? Menchu, gibutyag ni Vice Mayor Paulo Duterte nga nakadawat sab siya og kasaligang raw information gikan sa intelligence community nga posibleng sa coastal areas moagi ang mga terorista nga mohimo og kasamok sa syudad. Kinituod kay hugot ang seguridad sa mga entry ug exit points sa mga highway sa Davao City. Sa miaging semana, nadawat ni Vice Mayor Duterte ang kasayuran, hinungdan nga iyang gipaalerto ang tanang security forces. Ilabi na kay nagsingabot na ang Kadayawan celebration. Gimanduan ni Duterte ang Philippine Coast Guard sa Davao Region, ang Philippine Navy ug Maritime Police pagpahingusog sa security forces. Lakip sa gipaalerto ang mga tanod sa coastal barangays o gihimo na ang pagpatrolya magabi diha sa kabaybayunan. Giklaro ni Duterte nga wala siya manghadlok pagbutyag sa hulga, kundi gusto lang niya masayod og binantayon ang publiko. Lakip sa gipatrolyahan sa Coast Guard ang coastal area sa Silingang Island, Garden City of Samal. Ubos na sab sa heightened alert ang Coast Guard station sa Babak, Kaputian ug Talikod ug ingon man ang 5 ka Coast Guard substation sa Davao City. Kagahapon gitur ni Task Force Davao Commander Colonel Macairug Alberto ang media ngadto sa mga coastal areas nga gimonitor sa mga otoridad. Menchu. Daghang salamat, Ben Tishorna reporting gikan Davao City.